eto, bigla hong bumalentong ngayon ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa usapin hong, West Philippine Sea. Ano ho, kung dati nung siya ay nanunungkulan, o yung pagkakaupo pa lang niya 2016 pa lang ho, mga kababayan, ang dating, presidente, wala yan. Yang ruling na naipanalo papel lang yan. So dun, mga kababayan, siyempre siya yung nakaupo, siya yung titindig, siya yung unang kakausapin ni Xi Jinping. Ano? Ikaw, presidente ng Pilipinas. Kapag kayo hindi sumunod sa akin, baka magkasamaan tayo. Ganun na ganun. Hindi man ho, yun yung direkta o mismong tinuran, mga kababayan, pero kapag pinagkumpara mo, no, yung sinabi, parehas po. Ano sabi ni Digong? Ay, mamamayang Pilipino, bobombahin tayo nito. Diba? Ganun niya hindi naipaglaban ang Pilipinas, mga kababayan, especially West Philippine Sea po. Noong panahon na siya ay nanunungkulan. O ano sabi dito sa balita? Ex-President Duterte, WPS is part of PH Exclusive Economic Zone. Bakit ngayon lang? Baka dahil iba na ho ang Pangulo. No, kaya magsasalita na siya ng ganyan. Nung isang mga nung mga panahon na yun, wala 'di ba? Dagdagan mo pa yung sinasabi ni Harry Roque na, nako, kami pinapagawa namin yung BRP Sierra Madre na yan, pero patago. O, 'di ba? Yung mga kilusan ho nila, yung mga galawan ho nila, diyan sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan, wala ho. Kumbaga ho, mga bossing, puro pailalim lang po. No, hindi kagaya ng ating Pangulo ngayon, talagang nakatindig ho. Kahit na ipangalandakan ko na nagpapadala ako ng pang-repair dyan, okay lang. Kasi karapatan natin yan. Babasahin ko pa to Former President Rodrigo Duterte on Sunday said the disputed West Philippine Sea is part of the Philippines Economic Zone. Ang gusto naming marinig si BP Sara din. Yung from no comment niya at kung saan siya, kung saan yung estado niya patungkol ho dito sa West Philippine Sea. As a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. Bakit kaya hindi niya pinush, no? Hindi niya ipinush yung napanalunan natin, mga kababayan. Which is, lumabas ho yun, kakaumpisa pa lang ho ng panunungkulan niya. Di ho ba? Tapos ang dating Pangulo, ngayon ho magsasasalita ng mga ganito. Kung dati pa lang niya tinayuan, tinindigan yung mga ganitong paniniwala niya with matching bala, meron siyang dalang papel na naipanalo nga po natin, tapos ang laban. Ang laki ng laban niya doon. Pero ngayon, bakit ngayon? Wala na, hindi na siya ang presidente. Hindi ho kaya, mga bossing, baka kinakapa nila ang taong bayan. O siguro, baka bumalik ang amor sa atin ng mamamayang Pilipino kapag sinabi natin o pag nagsalita na ako na atin ang West Philippine Sea. Hindi ho yata alam ng dating presidente, mga kababayan, tayo po ay mapagmatsyag na mamatyagan na po natin, mga kababayan, yung mga tinuturan niya o mga sinasabi niya dati versus sa sinasabi niya ngayon, mga bossing. Ma'am Chris Rose, shoutout po sa iyo. Baka bukas iba na naman ang sasabihin niya. Hirap paniwalaan ang mga Duterte. Kumbaga, akala nila effective pa din yung yung sinasabi nitong mga DDS, mga kababayan, na naglalaro ang grandmaster ng chess. Baka akala nila effective pa din ho yun. Buko na ng taong bayan na kumbaga, ang ginagawa ho nila is testing the water lahat. Kasi dehado na po sila mga boss Dehado, ramdam na po nila yung pagkadehado nila. Kaya ang gagawin nila, hahanap nung mga bagay
na posible na makaakit sa mamamayang Pilipino para bumalik ang amor sa kanila. 'Di ho ba? Sabi ni Sal, nagbago tono kasi bistado ang pabagsak na sila, palusot. Sabi ni Rodel Barba, Sir Mark, wala na atang nangyari yung national protest nila kahapon. Nga sila, ano ba pinoprotesta nila doon? Pangulo na naman. Lori Estrella, shoutout po sa inyo. Sabi ni Rivers, eto, Digong, testing the water if meron, mabubudol. Ganyan na lang ho yan, mga kababayan. No, yung mga pabago-bago, sasabihin ng mga DDS, naglalaro ng chess ang grandmaster. Di nila alam, ano? Nangangapa na po sila. Hindi ho nila alam, litong-lito na yung mga dating mga nakaupo ho, mga kababayan. Hinahanap ang magiging solusyon para sila ay mabigyan ulit ng amor ng mamamayang Pilipino. Iho ba? Sabi ni Eman Basaya, good afternoon, Boss Mark. Ingat po kayo dyan sa hurricane. Oo, nabalitaan nyo pala yun. Sa Miyerkules, Huwebes yata yun. Ano po? Tayo naman, safe naman po tayo eh. Lalo na likod bahay ko, ayan yung dagat. Marunong naman tayong lumangoy ho, mga bossing. So, maraming salamat po doon sa nag-aalala po sa atin. At siguro kapag hinahampas na ng hurricane dito, mga bossing, tayo nagbablog naman po. Malamang sa alamang wala tayong trabaho noon o walang pasok, no? Sir naman, mag-e-eleksyon kaya kailangan na pumanig sa isinisigaw ng taong bayan. Sabi ni Ashe, isa din ho yan, mga bossing. Late na paubos na ho ang oras nila. Kung itutuloy-tuloy pa din ho nila, mga bossing, yung mga mautog nila, yung sinasabi nilang mga yung mga pagtanggi nila sa West Philippine Sea, kung itutuloy pa din ho ng dating Pangulong Duterte yung papel lang yan. Ano? Lulubog ho sila ng tuluyan. Talagang wala nang matitira ho sa kanila. Tapos sabayan mo pa sila Pantaleon Alvarez, sabay pa ni Panelo, sabay pa ni Harry Roque. Wala na matitira. Sinabayan pa ng mga hearing ni Bato. Sasabayan pa ng mga patarpolin ni Bungo. Ubus na. Tapos sasabayan ng walang ginagawang senator natin na si Robin Padilla doon sa Senado. Nako, wala. Sino pa matitira ho dito, mga kababayan? Kaya ngayon, ang ginagawa nila, hanap tayo ng malulusutan. Baka sakaling umepektive pa. Baka sakaling mapabalik natin ang pagmamahal ng mamamayang Pilipino sa ating mga Duterte at sa mga politikong sumusuporta sa Duterte. Kaso late na po, sir, mga boss, mga ma'am, late na po. Bistado na lahat. Pati yung mga galawang paiba-iba. Bistado na din po lahat, no? Yung mga kung paano kayo nanungkulan nung kayo ay nasa administrasyon po. Sayang, bigla silang bumalentong kasi parang biglang nagmadali sa kanilang posisyon, gustong makuha ulit yung posisyon, mga bossing Ayan tuloy ang kinahinatnan po. Siguro akala nila malakas yung amor pa din nila sa mamamayang Pilipino na kapag sinabi nila, aagawin na natin tong pagka-presidente ni Marcos. Siguro iniisip nila, majority ng mamamayang Pilipino sasamahan sila dun sa laban na yon. Nagkamali ho, mga kababayan.